Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit yung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Okay. So, sa sulat nyo, ay hinusgahan nyo na agad na ako ay scammer o fraudulent. Pwede ilabas nyo kung saan yung fraudulent kasi pag hindi nyo nilabas, kakasuhan kita, kakasuhan ko yung school. Okay? Okay? Now, may pinagtataka lang ako, bakit binura ni po Genius yung pirma? Bakit binura? Ano ibig sabihin? Gawa-gawa ba ito ni po Genius? Sinisira ba niya si Miss Kalwan? O Miss Kawilan? O I don't know, Mrs. Kawilan? Ugag din to si Kulaong eh, no? Biruin nyo, dito sa inilabas ng ano na ito, ng Cagayan State University na memorandum, nakapirma po o nakasisi, naka-address sa isang abogado. Ayan no, naka-address sa isang abogado yung sulat. Ibig sabihin, etong si Dr. Artus J. Bañez, ASEAN engineer, ay kumporme dito sa sulat na ito. Pati si Attorney RJL Pando. Ibig sabihin, gusto nila na iparating ito sa kanilang mga estudyante para iwasan ang isang kulaong. Tapos ngayon, ang sasabihin mo, pinapahamak o pinapasama ni Food Genius etong si Mariden Ventura Kawilan. Alam mo, Kulaong, sa totoo lang, kung mapasama man si Mariden Ventura Kawilan, mas gugustuhin pa niya yun. Kesa may mapasama na mga estudyante sa kamay mo. Kasi nga, ikaw, bukod sa ikaw ay talagang nambubudo lang, nanloloko ng mga estudyante, fraudulent ang iyong mga ginagawang palaro, biruin mo, estudyante. Sasabihin mo, estudyante. Pero yung palang estudyante, matagal ng estudyante. Parang baka umistap na sa pag-aaral o nakagraduate na, pinagsuot mo pa ng uniforme para lang makasali dyan sa palaro mo. Para lang mukhang merong talagang estudyante na tumatangkilik sa'yo. Pero ang totoo, walang estudyanteng tumatangkilik sa'yo, Kulaong. Yun ang totoo. Yun ang masakit na katotohanan. Walang estudyante na tatangkilik sa isang kulaong. Ngayon, eto, punta natin to. Ayan, eto. Nakikita niyo ho ba yan? Ayan. Dito kasi, ang nilagay dito, all campus, sabi niya. Subject, prohibition in engaging to scam and fraudulent activities, February 9, 2025. Sabi nito, an information has reached my office regarding the alleged engagement of some student of Cagayan State University to online scam and fraudulent activity of a certain Norman Mangusin, Francis Leo Marcos. Talagang fraudulent, scam activity. Our university, okay,
adhere to a zero tolerance policy towards scam, dishonesty, deception, and any action that seek to defraud individual or entities. Hence, this order serve as a stern reminder and warning to all students not to engage in any form of scam or fraudulent activity such but not limited to following: financial scam, online fraud, misinterpretation, phishing investment scam, and other analogous activity. So dito, si Mariden Ventura Kawilan, DPA Sese. Ito po ang kanyang itsura. Tingnan natin itsura niya. Ayan. Tarantado talaga to, no? Ayan. Ito po ang itsura niya. Yung pumirma. Ako po, pinakita yung litrato. Gag talaga to, no? Gago talaga to si Kulaong. Ala na, ano na naman to? Kaso na naman ba to, Ate Ira? Bakit ganun? Salamat, Ate Ira, yung sabi mo kanina, yung sa chat mo sa akin, na kung ano man yung maitutulong mo sa akin, basta may problema ako. Sa usapin ng ng secret. Pucha, gago talaga, no? Yan ang mahirap kay Kulaong kapag nare-real talk. Hindi niya matanggap talaga. Biruin mo tawagin siya Norman Mangusin ng isang Vice President for Student Affairs na ginawa lang naman ng trabaho para sa pag-iingat sa mga kanilang estudyante. Talaga naman fraudulent ka. Bakit pinakita mo pa yung litrato niyan? Fraudulent ka naman talaga eh. Eto, kung hindi ka fraudulent, Kulaong, ano tawag mo dito? Eto, Kulaong, kung hindi ka fraudulent, ano tawag mo dyan? Of the best toys ever. Kasi hindi mo lang siya nilalaro. Pinagkakakitaan mo pa? Oo naman. Oo. Ayon sa mga bagong impormasyon na kumakalat, ang isa rito ay kasal na pala, mga kahombre ko. Nako, Norman, ang tindi nito. Ayan o, makikita nyo. Estudyante naman pala talaga, kaya lang 10 years ago. Oh my God. Bobo! Wow! Kapansin-pansin rin ang uniforming suot nito na hindi akma sa naaayong sukat, mga kahombre ko. So, ang layo ho, no, ng kanyang uniforme. Anyway, pero grabe to. Ako ho, nananawagan, no, sa Cagayan State University. Ginagamit ni Norman ang inyong kagalang-galang na university sa mga kabulastugan niya. Kasi look, mukhang sa aming research, ay hindi na estudyante itong babae na ito. But, 2016 pa yung picture. 2026 na ngayon. Baka nga ito, nakagraduate na o nag-stop na sa pag-aaral dahil nga kinasal. So, fraudulent ka talaga, Kulaong. Scam yung ginagawa mo kunwari palaro. but still, pinagsuot pa rin niya ng uniforme. Doon pa lang, fraudulent ka talaga. Which bawal ho yun, mga kahombre ko, ha? Tapos ipapublish mo. Kasi syempre, sa bawat kahihiyan o kabulastugan na gagawin mo, tas naka-video ka, tas naka-live ka o recorded ka, tas suot mo yung uniform, you are actually representing your uniform sa image na ibibigay mo sa video, sa content. So this is very dangerous and dapat at the same time done with extra cure. Hindi po pwede na ilagay mo sa ridicule ang iyong eskwela o university. Kasi dyan talaga, Norman, literal na tatamaan ka talaga dyan. Kasi pangit tong ginawa mo. Parang pinapalabas mo dito na ang bababang klase naman ng mga estudyante na pumapasok dyan sa Cagayan State University. Biro mo, makikipag-interact sila sa kriminal. Convicted criminal. Diba? Yung matinong estudyante, hindi gagawin yun kaya kailangan scripted. Pinepeke mo pa. Estudyante na hindi na estudyante ngayon. Yon
ang inilalagay mo dyan at pinagsusuot mo pa ng uniforme niya. Norman! Isa kang malaking tukmol. At parang binebait niya ho mga kahombre ko, no? Yung mga estudyante sa university na yon na pumunta sa kanya at magpagamit sa kanya for content. Talaga hong hindi maganda yon. Kasi sa ganyang pamamaraan, masisira ho ang reputasyon ng eskwela na ito. Sana Masisira reputasyon ng eskwelahan, masisira din ang buhay ng mga estudyante dahil lahat ng madikit kay Kulaong minamalas. Lahat ng madikit kay Kulaong minamalas. Nagkakaproblema. Kaya ito talaga, si Kulaong, dapat palayasin to sa Peña Blanca, doon sa Cagayan. Iban sa Cagayan, iban sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa Isabela, Nueva Vizcaya. Kasi perwisyon totoo. Namemerwisyo na po ito ng mga estudyante ngayon at ng mga tao. Nung una, namemerwisyo doon sa Las Piñas. Ngayon naman, napunta ng Peña Blanca, namemerwisyo. Kahit saan po magpunta yan, perwisyo po yan. Kaya kung ako sa inyo, nako, ano nyo na yan? Iban nyo na yan, persona non grata nyo na yan, tamulmul na yan. Doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. Oo nga, totoo naman eh. Ini-scam mo mga estudyante. Kunwari, nagpapalaro ka, pero yun pala, scripted. Yung iyong ano na nanalo, matagal ng estudyante. Yan. Ito ay ipinost ni Pugenius. Yan. Pero bibigyan ko ito ng 24 oras para mag-public apology. Unang-una, Mrs. Maribel Ventura Kawilan, maganda ka pa naman. Ayokong tawagin kang pangit at kupal at tsupal. Dahil syempre, teacher ka. Unang-una, bago ka naging vice president, naging academician ka siguro. O naging professor. Di ba? Nag-imbestiga ho ba kayo paano ito naging scam? Sino ho ba ang nag-email sa inyo? Putya, mapapahiya to si Kulaong. Kasi ang kinakalaban niya na isang malaking state university. Putya. Hindi alam ni Kulaong yung yung salitang choose your battle. Yung kaya mo lang, Kulaong. Putya, makakalaban mo dito mga dean, mga engineer, mga architect, doktor, abogado. Halos lahat ng mga professional nandyan. Namumuno dyan sa eskwelahan na yan. Putya, Kulaong. Sus, Mario Joseph talaga. Bobo mo naman. Kulaong, wag mo naman padali ng buhay mo. Puta, pinapadali mo eh. Wala na kaming clown yan. May pruweba ho ba na may scam na nangyayari? Meron. Doon pa lang sa pinagdamit mo ng uniform ng estudyante, yung matagal ng estudyante, matagal na sigurong graduate o matagal nang huminto sa pag-aaral, kung ano man ang nangyari doon kay ate, scam na yun eh. Pero mo estudyante, ihingan mo ng kondom, hahanapan mo ng kondom, scam na yun eh. Ang bobotin nito si Kulaong, hindi niya alam na hindi siya nakamute. Naririnig yung scripted na palaro niya. Diba? Putya, kailan kayo matututo to si Kulaong na kumilos ng malinis? Yung walang aberya. Yung walang mabubuking si Pugenius na merong dating estudyante o umistap na sa pag-aaral o nakagraduate na ginagamit niya sa kanyang vlog. Kailan kaya ito matututo, no? Maano eh. Para alam mo yung failure after failure after failure after failure.
Epic failed, epic failed, epic failed. Ganun na nangyayari kay Kulaong eh, no? Walang dala. Ay, wala ako tubig po ah. At kasalanan ko ba na yung mga kuleyo na medyo nahihirapan sa finances, pumunta lang sa akin, abutan ko ng 5,000, 3,000. Kung meron silang dala-dala ng pinahahanap ko, bibigyan ko ng 50,000 pesos. At hindi lang CSU tumanggap, maraming estudyante. Naka-upload lahat yan sa Mr. Caliber. Makikita nyo yan sa post ko. Dito kasi, ma'am, sa sulat nyo, ay hinusgahan nyo na agad na ako ay scammer o fraudulent. Pwede ilabas nyo kung saan yung fraudulent kasi pag hindi nyo nilabas, kakasuhan kita, kakasuhan ko yung school. Okay? Okay? Now, may pinagtataka lang ako, bakit binura ni po Genius yung pirma? Bakit binura? Ano ibig sabihin? Gawa-gawa ba ito ni po Genius? Sinisira ba niya si Miss Kalwan? O Miss Kawilan? O I don't know, Mrs. Kawilan? Ventura Kawilan. Mariden Ventura Kawilan, Vice President for Academic Affairs. Well, however, bobo naman yung po Genius na yan. O bakit nagbura ka ng pirma? Diba? Bakit mo binura? Ano ibig sabihin? Bakit mo binura yung pirma? Diba? Bakit mo binura yung pirma? So, ito ay maliwanag. Ulitin ko, Mrs. Vice President Mariden Ventura Kawilan, you will deal with Zamora and Poblador Law Firm. Apo. Hindi kami papayag na sisirain mo yung pangalan ko rito sa Cagayan, lalo na't itinuturing ako dito na philanthropist and a pandemic hero, especially. Alam mo ba, Miss Kawilan, na nung bumaha ang Cagayan, ako ang kauna-unahang nagpadala ng tulong dito. At alam mo ba nung pandemic, ako rin ang isang kauna-unahang nagpadala ng tulong dito. Tapos sasabihin mo rito, fraudulent online activity. Alam mo ba yun? Ayan o, pirma mo yan o. Ayan o. Miss Kawilan, nilabas ho yan nung po Genius na sumulat sa inyo. Ngayon, paano ngayon yan? May pirma ho kayo. Paano yan? Di makakasuhan ho kayo. Ayan o, maliwanag ho. Hindi ko alam kung inedit nila yan, pero may pirma ho kayo dyan. Ayan ang pirma nyo. Na talagang dito tinukoy nyo na ako ay online scammer. Ang nakalagay dito, fraudulent activity, online scam and fraudulent activity of a certain Norman Mangusin, Francis Leo Marcos. Ayan. Nilagay mo yan dyan, Miss Mariden Kawilan. Attention sa'yo. So, ano naman ang gagawin kaya ng mga abogado ko sa'yo? Wala lang gagawin. Walang gagawin yung mga abogado mo kasi wala ka rin namang gagawin, wala ka rin namang bilang diyan. Yung sinasabi mo, Kulaong, bumaha ka Cagayan, tumulong ka. Siguro ka baka tumulong ka. Ilang sako ng bigas sa maliit na sityo. Nung pandemya, hindi ka unang tumulong dyan, Kulaong. Late na nga nagpunta dyan sila Yame. Gago talaga to. Nakadokumento yan. Si The Kings pumunta dyan. Sila The Kings ang alam kong kasama dyan ng pamimigay. Ilang sako lang ng bigas yun, Kulaong. Isang sityo lang ang nabigyan nyo.
Kumakasta ka kasi kapag namigay ka sa isang barangay, sa isang sitio ng barangay, ang ano mo na, ang kwenta mo na, isang buong Cagayan na nabigyan mo. Si times 1,000 kang hayop ka eh. Alam nyo, itong si Kulaong, talagang sobrang bobo. Sobrang bobo. Nung sinabi niya kanina, na bakit daw nagbura ng pirma? Hindi ibig sabihin, talagang wala ka nakakausap na abogado. Hindi totoo nga, ikaw ay kliyente ng poblador. Yun lang ang katibayan nun. Yun yung napansin ko na kagad. Sabi ko, wala to nakakausap na abogado. Bakit? Hindi niya alam na yung ganitong hindi pagpapakita ng pirma ay para hindi makapagkaso ng Data Privacy Act. Isa yan sa mga iniingatan ng tao. Bakit? Kasi kunwari, ipakita yung pirma na yan. Nakataw-taw yung pirma na yan. Merong mga taong magagaling gumaya ng pirma. Mga papeles ang pipirmahan, mga sensitibong papeles na si Mariden Ika ang pumirma. Hindi alam ni Kulaong. Nasaan yung poblador mo, Kulaong, na pinagmamalaki? Bakit itong ganitong pagbura lang ng pirma o pagtakip sa pirma, hindi mo pa alam? Bob ka talagang hayop ka, puro ka katarantaduhan. Ngayon, Kulaong, pinapasikip mo mundo mo. Hindi ka na nga makauwi ng Maynila. Pasay, Parañaque, Las Piñas, di ka na makauwi. Tapos ngayon, kinakalaban mo pa buong Cagayan State University. Kulaong kutong lupa ka lang sa Cagayan State University. Baka nakakalimutan mo, gobyerno yan. Putya, may batteries of lawyer yan. Kulaong, ikaw, ano meron ka? Putya, nagbe-bail ka nga sa mga kaso at nagpupuntang Supreme Court, ikaw lang mag-isa. Wala kang abogadong naglalakad man lang ng mga papeles mo. Ultimo yung tawag doon, yung pinapirmahan niya doon sa may gilid-gilid ng mga notaryo. Wala ka, kung ikay may abogado, talaga, hindi mo na kailangan magpanotaryo, bobo. Ay nako. Ibig sabihin lang talaga, Kulaong, hilahod ka dito. Hilahod ka. Mas lalo ka mahihilahod. Bagsak ka na, mas lalo ka pang babagsak. Nag-imbestiga ka ba muna? Sana pinatawag mo muna yung estudyante at tinanong mo kung meron ba talagang fraudulent? Meron ba talagang scam? Meron ba talagang, ano ba yung sinasabi mo rito? Kung makapagsalita si Kulaong, akala mo talaga walang scam doon sa ginagawa niya. No? Akala mo talaga walang fraudulent, walang ginawang pang tatarantado sa mga estudyante. Alam naman niya sa sarili niya na ini-scam niya yung mga bata. Fraudulent activity? Meron ba? Matanong kita. Pero ganun pa man, kahit ito, kung ano man ang ginawa nila rito, problema mo yon. Kasi paano nila nakuha yung pirma mo at paano na nakakuha yan? Bobo talaga to. So, ididimanda. Pinapakita yung pirma nung... Bobo! Gago! Aso na naman yung Kulaong. Kita, ngayon, kung ito ay inedit nila po Genius, ididimanda pa rin kita. Bakit? May pirma ka eh. Ang pirma mo. Maliwanag dyan sa sulat mo na yan, tinawag mo akong fraudulent activity, tinawag mo akong scam, Norman Mangusin, or Francis Leo Marcos. Which is true. Yan. Tinawag mo ako eh. Ikaw na nagsabi na fraudulent eh. Ayan. Ngayon, kung itong letter na ito ay inedit nila, ay problema mo yan. Ikaw ang makipag-away sa kanila,
i-demanda mo sila hanggang gusto mo, pero ikaw sa loob ng 24 oras at hindi mo ipinaliwanag kung bakit meron kang nilabas na ganitong sulat nang wala ka namang investigasyon nangyayari, i-demanda kita. Oh. As in, i-demanda kita. Tatambakan kita ng kaso. Pupunta pa ako sa DepEd o kaya sa CHED, sa Commission on Higher Education, pasasampahan kita ng kaso ron. Wow! Masyado hong malisyoso ang sinasabi mo. Wow, alam niya na, no? Na shed ngayon ang may hawak niyan. Siguro may nagsabi sa kanya, oy, bobo, hindi yung DepEd, sa shed yun. First, you are a professional. Naging teacher ka, naging dean ka, bago ka naging vice president. You are an expert in academic. Na sinabi mo na ako ay nag-engage ng fraudulent scam, online fraudulent activity. Pero yung post ni Pugenius, binura niya na yung pirma mo. Pero hindi, na-captured na ng mga tao ko. Ayan o. Na-captured na nga ng abogado ko eh. We. So, paano gagawin natin? Kahit ito ay inedit lang ni Pugenius, kakasuhan pa rin kita. Yes. Halatang wala nakakausap na abogado to. Putya, na-capture na pala yan ng abogado mo. Ba't hindi mo tinanong? Bakit tinakpan yan? Talaga to si Kulao. Putya. Ayan ka na naman, Kulaong. Ikaw din naman mapapaya dyan eh. Makikita din naman natin talaga yan na napapahiya, na ano siya, na sosoplak siya. Makikita din natin yan na ganyan. Ano lang naman, tapang sokmed lang naman talaga to si Kulaong eh. 'Di ba? Kung talaga matapang, at Panginoon siya doon sa Peña Blanca. Putya, kung ako yan Panginoon ako sa Peña Blanca, pagkakita ko niyan, susugurin ko yung yan nag-post ng memorandum na yan. Susugurin ko ang Cagayan State University. Pero hindi syempre kaya ni Kulaong kasi nga tapang sokmed lang si Kulaong. Yun ang totoo niyan. Kenkel, ayun walang matutulog sa pamilyang ito, Ate Ira. Kuya Elmer, kailan kaya may makasalubong na baliw yan si Kulaong at bigla siyang gurgurin o kaya ay baldahin yung tipong siya mismo ang gagamit ng pinapamigay niyang wheelchair. Basta walang matutulog sa pamilyang ito, susme, para akong puyat na manok mamaya sa trabaho. Laban lang, gusto ko to eh. Naku ate, baka ma-idlip ka sa sa work mo. Pag na-idlip ka sa work mo, parang nakaganyan ka. Tapos parang may tao sa paligid mo, senyasan mo, sabihin mo. Tapos saka maganyan. Nakita ko yun sa reels eh. Okay, demanda naman yan kay Kulaong. Pinakita niya at hiniya niya pa yung VP ng CSU, Madcat Gaming. Sana nga. OT Boss Mac, bayad utang. Oo. Gising pa rin naman si Piol eh. Di ba nagwiwi ako, kumuha ko tubig. Gising pa yung magina ko. Sana wag watak-watak, unity lang dapat. Ate Glenn, buti nakahabol sa live ni Makmak, buti hindi ako late, Kulaong time. Hehehe. O yun. Dami kong tawa sa'yo. Mac, Mary Jane Tobera. Binasa na niya yung alleged doon sa notice. Tapos magdedemanda pa siya. Alleged lang yun. I got you, Boss Mac. Ayun, sabi ni Ate Ira. O, diba? Binasa na nga yung alleged. Tapos magdedemanda pa. Di ngayon, kapag nagdemanda siya, kung totoong magdedemanda siya, nako, di mababasura lang yung kaso. Bakit? Sasabihin lang ng judge, bobo ka ba? Di ka ba nagbabasa? Ayan, alleged. Okay. Victor Sagitgit. Ayun, may pakulay. Salamat. Victor Sagitgit. Okay. 4 AM na pala dyan. Magtimpla na kayo ng kape at pandesal. Oo nga, Ate Michelle. 4:20 na.
Okay. Pag na persona ng grata si Kulaong sa norte, saan na kaya pupunta yan? Eh, wala na siyang pupuntahan. Visayas, Mindanao, wala siyang pupuntahan. Ginagamit niya ang Peña Blanca as his own office. Eh, parang nga, kala mo siya mayor dun eh. Kala mo nga siya may-ari ng Peña Blanca eh. Ipapapersona ng grata na yan sa Isabela. One-man army yan siya, boss Mac. Kaya lahat. Kala, kaya lahat. Sana nga, Madcat. Ate Michelle, kausap ko asawa ko, nagdadrive pa uwi na. Kaya low volume ako ngayon. Mag-replay ako mamaya. Di na nga ako magsalita masyado para maboring at magsabing see you soon para makakulaong time ng tama. Machamochi, kain po tayo ng almusal habang nanonood. Baka hapon na tayo matapos. Hindi naman, grabe naman yun. Galaw-galaw muna guys, inat-inat, hapon pa tayo matatapos. Okay, yes sir, Henry, Japanese national po kasi ako, Machamochi. The modern parents, na naman tayo today, di ba? The universities he name drop should sue his eyeballs out para lalo siya gumapang, Molex. Put in the mouth na lang ang naiiwang strategy ni Norman. Madcat Gaming, hinusgahan daw, allege. May mga legal terms dyan na does not accuse Kulaong directly. Ayun nga. Okay, boss ma, kaya pa ba? Kaya pa naman po. Kasama yung pirma sa Privacy Act, Norman, kaya binura, matalino si FG. Pinakita ni Kulaong. Mac, pwede magpahinga? Magpahinga po kayo. Sige po, matulog na po muna kayo. Ate Marie, Ate Ira, nung nag-umpisa tong live stream, katatapos ko lang magapunan. Ngayon, mag-aalmusal na ako. Pag nagising asawa ko, malamang ako na. Illegal no? Illegal watching. Overwatching ka na, Okay. Ate Michelle, I'm back. Inantok na asawa ko. Di na ako nagsasalita sa call ng see you soon. Ay, nako. Baka hold up ka sa asawa mo, Ate Maria Ira, tapos pusasan ka. James Season, pero hanga din ako sa kalokohan ni Norman. Biruin niyo, muntik nang maging senador yan at nahipuan niya si Mayu. Yak, for Mayu at nabudol maraming OFWs. Yun nga. Kuya G, madadama yung nagpretend na student, conceal a crime, evade the execution of a judgment, cause damage to public interest. Ito ang kaso. Naku po, matindi yun. Tapos 5,000 lang napala. Hindi naman tutulungan ni Kulaong yan. Pwede na pahinga. Baka pag sumagat tayo, mawalan tayo Kulaong time mamayang gabi. Yun. Ayun. Ito, okay na po. Uniform 2, conceal a crime. Okay. Kekoshi Lilay. Di ba po dapat alam ng LG at university about dyan sa sinasabi niya humanitarian niya sa mga student? Tama po ba? Dapat nga, talaga. Kaya lang, budol nga Okay, Molex, these days with AI upscaling, halos lahat ng screenshot na may semi-blurred or partly exposed signature, siguradong easy work para sa forgers. Yun, tama, Molex. Okay lang kung hold up, bigay ko agad puri ko. Ang mahirap gawin ako accomplishment. Magugulat to pag gising pa ako. Ayun. Ken Kel, it's a trap. Madcat Gaming, di Nikolaong pinansin yung salitang alleged sa letter. Madcat, kung may abogado man yan si Kulaong, alam nila na di yun kadema-demanda. Ate Michelle, hold up na ginusto, ate Ira, sabihin mo lang na nagising ka early para mapagsilbihan ka. Want to sawa talaga tayo today, Ate Glenn, basta ako off ko po tomorrow, kaya pwede ko magpuyat. Okay, kaya pala Great blessed morning everyone. Ate Michelle, speaking from experience ba yun, Kuya Mac, para di mahuli na naka-edit sa work? Hindi po, sa reels ko lang nakita yun. Okay, natawa ako sa'yo ate. Magsaing ka na te, mapupusasan ka talaga dyan. Oo nga no, pwede sabihin maaga lang nagising. Sa kadaldalan niyang yan, dyan din siya mapapahamak. Wandering, totoo yan. Malalaman natin mamaya, boss, kung talagang abogado niya yung sinasabi niya. Sige po. Ate Manilin, hindi nag-iisip yan si Kulaong, lalo pag natatamaan siya, lalo siya lumulubog sa mga lumalabas sa bibig niya.
Ate Glenn Magramo, walang tulugan. May hearing ako 10 a.m. Bahala. Naku po, ate. Anong oras na? Naku, mabul ka ng tulog. Pwede pa, mga 3 hours. Tuloy ang live hanggang sa 8 a.m. Pinas time. 7 p.m. dito yun.